Hinihinala ng gobyerno sa Interpol na ilagay sa red notice list si dating presidential spokesperson Harry Roque. Kaugnayan sa mga kasong kinakarap niya sa Pilipinas. Live mula sa Maynila, nangunguna sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, ano mangyayari kapag nailagay na sa red notice si Roque? Jiggy, kapag may nailabas na nga ng red notice ng Interpol laban kay dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque, ay posible na siyang mapa-aresto at mapa-deport pabalik sa Pilipinas. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, 2 kaso ang pinagbasihan ng kanilang red notice request. Una ay ang kasong qualified human trafficking kaugnay nga ng pag-operate ng Lucky South 99 Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Base sa investigasyon, si Roque umano ang tumulong para makakuha ng lisensya ang Lucky South 99. Noong Mayo pa, naglabas ng arrest warrant ang Angeles City Regional Trial Court para sa kasong ito. Ang pangalawang kaso naman na pinagbasihan nga para dito sa red notice ay itong inciting to sedition na isinampa ng NBI. Nag-ugat ang kasong yan sa pagpapakalat umano ni Roque ng pulveron video ni Pangulong Bongbong Marcos na sinabi naman ng Malacanang ay peke o deepfake. Gigi? At Camille, ano ang reaksyon ni Roque sa Interpol red notice list request na ito laban sa kanya? Jiggy, giit ni Attorney Roque, hindi siya basta pwedeng arestuhin sa the Netherlands dahil may nakabinbin pa raw siyang asylum application. Protektado rin daw siya ng International Principle of Non-Refoulement. Sa ilalim nito, hindi basta-basta pwedeng i-deport o i-extradite ang isang taong posibleng makaranas ng pagbabanta. Giit pa ni Attorney Roque, walang sapat na ebidensya sa mga isinampang kaso laban sa kanya. Pamumulitika lang daw ito at panggigipit sa kanya ng administrasyon. Pakinggan natin ang pahayag ni Attorney Roque. Malinaw na malinaw po na itong kaso na non-bailable for human trafficking na walang kaebidensya na ako ay may recruit kahit sino o ako ay kasapi na kahit anong pogo company bukod sa pagiging abogado ay pruweba na ako'y ginigipit ng Marcos administration at ito po ay dahil di umano, sang-ayon sa aking mga kaibigan doon sa 17th Congress, no, ay dahil akong sinisisi doon sa pulveronic video. Well, pwede ba, Liza Araneta Marcos, ikaw daw talaga nagpapadikdik sa akin. Ang aking mensahe sa iyo, itigil na yan dahil nagsimula na nga si Amy Marcos. Yung pulveronic video na sinisisi mo sa akin, corroborated na, authenticated na by Amy Marcos. So give it up. Jiggy, buwelta naman ng DOJ, hindi pwedeng igiit ni Attorney Roque yung principle of refoulement dahil hindi naman daw siya nakakaranas ng political persecution. Mas mabuti raw na umuwi na lang sa bansa si Roque at harapin niya ang mga kaso para madepensahan ang mga ito. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Camille Samonte live mula sa Maynila. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.